Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Vantage Point. Nagsimula ang kwento sa lugar ng Salamanca, Spain, kung saan mag-aalas 12 ng tanghali. Makikitang puno ng tao ang plaza dahil sa gaganaping pagpupulong ng mga pinuno ng Spain. Mahigit 150 bansa na kumakatawan sa buong Arab world at parting West Country ang magpupulong upang pagdebatihan ang isang bagong international strategy upang malabanan ang terorismo na naglalayong maiwasan ng mga pag-atake sa hinaharap tulad noong September 11, 2001. Ang US President ay darating din upang pumirma ng isang kasunduan, kaya't ang lahat ng kanyang armed security personnel ay nakatalaga sa buong lugar upang mapanatili ang kaligtasan nito. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang mobile TV studio na JNN kung saan kailangan nilang i-broadcast ang mangyayaring kaganapan mula sa iba't ibang anggulo ng lugar. Ilang sandali pa, dumating na ang motorcade ng presidente at ang mga photographer ay nagmamadaling kunan ng larawan ng eksena. Lalo namang naghigpit ang proteksyon ng security service personnel para sa presidente bago umakyat ng entablado. Pagkatapos magsalita ng mayor, ipinakilala na siya nito sa taong bayan. Handa na sanang magsalita ito nang biglang nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Pinaril ang presidente at tinamaan ito sa balikat na siyang ikinagulat ng lahat. Hindi naman makapaniwala ang mga staff ng TV studio sa kanilang nasaksihan. Nagkagulo ang mga tao habang nagsisigawan sa takot ang iba. Samantala, ang security forces ay kumilos sa pagprotekta sa presidente. Isinakay agad ito ng ambulansya habang nagpapanik ang karamihan. Nanginginig naman sa takot ang babaeng reporter ng JNN dahil sa naganap sa kanyang paligid. Lalo pang nagkagulo nang may biglang sumabog na bomba malapit lamang sa plaza. Ilang sandali pa, sumabog naman ang stage kung saan direktang nakatayo ang mga leader ng iba't ibang bansa. Sa pagkakataong iyon, mas lumala ang sitwasyon dahil mas maraming individual ang nasugatan at sa di inaasahang pangyayari, ang reporter na nagko-cover sa kaganapan ay hindi rin nakaligtas sa pagsabog. Lumipat naman ang eksena sa isang flashback. Ito ay ang oras bago mag-alas 12 ng tanghali. Dito ay makikilala natin si Thomas o Tom, isang Secret Service agent para sa US President. Malalim ang kanyang iniisip at inaalala nito ang nakaraang trauma sa pagsagip sa presidente sa nakaraang pag-atake dito. Nang mga oras na iyon, siya ay nasa kanyang silid ng hotel at naghahanda para sa isang mahalagang trabaho. Bigla namang dumating ang kanyang kasamahan na si Kent Taylor. Sinabi nito na kailangan na nilang maghanda. Ipinaalala din nito ang kahalagahan ng kanilang trabaho, ang panatilihing ligtas ang Pangulo lalo na sa mga terorista. Ilang sandali pa, dumating na ang security forces at mobile ng president sa plaza. Namataan naman nila Tom ang isang pulutong ng mga nagpuprotesta. Samantala, ang mga reporter ay naghanda na at pumwesto sa kanilang lugar upang i-cover ang pagdating ng Pangulo. Agad namang pumwesto sina Tom at Ken sa kanilang mga posisyon at tiniyak na ligtas ang pagpunta ng Pangulo sa entablado. Ginawa nila ang kanilang trabaho ng maayos at mahigpit na nakabantay sa bawat galaw sa paligid. Sa mga oras na yon, malugod na binati ng mayor ang Pangulo at masigasig na nagpaalakpakan ng mga manonood habang ito ay nakatayo sa entablado. Maya-maya, napansin ni Thomas ang isang kurtinang gumagalaw sa isang bintana ng isang gusali kung saan matatanaw ang Plaza Mayor. Sa puntong iyon, nagsimula na ang kanyang instincts at mabilis niyang inutusan ang security crew na mag-imbestiga. Nang mga oras namang iyon, hiniling ng mayor sa Pangulo na ipahayag na ang kanyang talumpati. Subalit bago ito magsalita, hindi inaasahan ang pagtama ng bala ng baril sa kanyang balikat. Nagulat si Tom sa bilis ng pangyayari. Pagtingin niya sa bintana ay nakita niyang nakabukas na ito. Mabilis naman niyang napigilan ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa stage. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isang pagsabog sa di kalayuan, dahilan upang lalong gumulo ang paligid.
Ng mga sandaling iyon, hawak nila ang isang lalaki na nagtangkang tumakbo papunta sa stage. Napag-alaman nila na isa itong pulis at pinuprotektahan lamang nito ang mayor. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na pusasan ito at huwag paalisin habang nagwawala naman ito na parang may hinahabol. Pagkatapos sa di kalayuan, nakita niya ang isang Amerikanong turista na nagbi-video pa rin sa kaganapan sa paligid. Agad niyang nilapitan ito at hiniling na suriin ang footage. Napanood niya sa footage ang isang flash sa isa sa mga bintana ng gusali. At kinumpirma naman ito ng turista dahil nakita niya mismo ang anino nito sa bintana. Nagpresenta naman si Kent na mag-isang puntahan at imbestigahan ang gusaling iyon habang patuloy na pinapanood ni Tom ang footage. Hindi niya naman inaasahan ang nakita na isang babae ang patungo sa entablado at naghagis ng bag sa ilalim ng podium. Bago pa man siya makapag-react at kumilos, agad namang sumabog ito malapit sa kanilang harapan. Halos mabingi at wala na siyang makita sa tindi ng usok sa paligid. Maraming tao ang nasaktan, kasama na dito ang isa sa kanyang kapwa security agent. Samantala, napagtanto niya na ang JNN-TV studio ay nagre-record sa buong kaganapan. Nagmadaling pumunta siya sa mobile studio ng mga ito upang panoorin ang footage. Habang nanonood siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kent. Ipinaalam nito na natagpuan na nito ang shooter at kasalukuyang inahabol niya na ito. Nang marinig ito ni Tom, tumawag agad siya sa control center upang humingi ng backup para mahabol ang sospek. Pagkatapos, tinawagan niyang muli si Kent para bigyan ng iba pang instruction. Subalit nagulat siya nang mahagip ng kanyang mata ang isang monitor sa TV. Inutos niyang i-rewind ang video at nang makumpirma niya ito, nagmadali siyang lumabas ng studio at naiwang nagtataka ang mga staff kung ano ang nakita niya dito. Muling bumalik ang eksena bago mag-alas 12 ng tanghali. Dito ay makikilala natin si Enrique na isang Espanyol na pulis na itinalaga upang protektahan ang mayor. Habang nagbabantay sa plaza, nakita ni Enrique ang kanyang girlfriend na si Veronica. Nakita niyang may kausap itong isang hindi kilalang lalaki. Habang papalapit si Enrique dito, narinig niya ang usapan ng dalawa at natuklasan niya na magkikita ang mga ito sa ilalim ng underpass. Nang makaalis ang lalaki, nilapitan niya ang kanyang girlfriend at sinabing pagkatapos ng lahat ng kanilang tungkulin ay magsasama na sila. Pagkatapos ay inabot ni Enrique ang isang bag kay Veronica. Pagkatapos, hindi mapakali si Enrique at hindi rin siya makapag-isip ng maayos. Bumalik siya sa kanyang pwesto upang bantayan ang mayor, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang kanyang nakita. Ilang sandali pa, narinig niya ang putok ng baril at nakita niya ang presidente na tinamaan sa balikat. Nagmadali siyang umakyat sa entablado upang protektahan ng mayor, ngunit napigilan siya ni Tom at ng iba pang secret agent. Habang tinatanong siya ng mga ito, nakita ni Enrique na hinagis ni Veronica ang bag sa ilalim ng podium. Lalo siyang naalarma sa nakita at binigyan ng warning ang mga agent, ngunit hindi siya inintindi ng mga ito. Pagkatapos ay dinala siya sa di kalayuan para pusasan, ngunit bigla namang sumabog ng malakas ang bomba na nasa ilalim ng stage. Nagawa namang tumakas ni Enrique sa lugar at hinabol siya ng dalawang agent. Nakasalubong niya si Veronica sakay ng ambulance patrol. Pagkatapos niyang makatakas sa mga humahabol sa kanya, dumiretso siya sa ilalim ng underpass at dito pinahinto niya ang isang sasakyan. Pagkatapos, bumalik na naman ang eksena bago mag-alas 12 ng tanghali. Dito ay makikilala naman natin si Howard, isang Amerikanong bakasyonista. Dala nito ang kanyang camcorder at masayang kinukuhanan ang nangyayaring event sa kanyang paligid. Makikitang kinuhanan niya ng video ang mga estranghero habang nag-uusap ang mga ito at nang may lumapit sa kanya at kinausap siya. Dahil dito, nawala ang kanyang atensyon sa mga estranghero. Si Howard ay nasa bakasyon ng mga oras na yon upang magpahinga pagkatapos na nangyaring pagtatalo sa pagitan nilang mag-asawa. Ilang sandali pa, isang maliit na batang babae na nagngangalang Ana na kasama ng kanyang ina ang biglang bumunggo sa kanya.
Agad namang pinatawad ni Howard ito at ngumiti pabalik sa bata. Pagkatapos ay nagpaalam na ang lalaking kausap niya at ang mag-ina. Patuloy namang in-enjoy ni Howard ang bawat sandali habang papalapit ang Pangulo sa entablado. Muli siyang nag-record ng kaganapan sa paligid. Namataan si Tom na nakatingin sa ibang direksyon kaya't sinundan niya ito ng tingin habang naka-record. Nakita ni Howard na nakatingin ito sa isa sa mga bintana at sa pamamagitan ng kanyang kamera ay nakita niya ang isang lalaki sa loob nito. Maya-maya ay nagulat siya nang barilin ng Pangulo sa entablado. Pagkatapos ay nakita niyang muli si Tom na pinipigilan ang isang lalaki. Walang iba kundi si Enrique na akmang tatakbo papunta sa stage. Sinundan niya kung saan ito nakatingin habang nakarecord ang video. Nakita niya ang isang babae na si Veronica na naghagis ng bag sa ilalim ng stage. Nagulat siya sa nakita. Narinig niyang inalerto ni Enrique ang mga security agent ngunit hindi ito pinansin. Tinangka ni Howard na tulungan ito sa pamamagitan ng pagkumpirma tungkol sa bag na nakita ngunit binaliwala din siya ng mga ito. Pagkatapos, isang bomba ang sumabog sa labas ng plaza dahilan upang magkagulo ang lahat. Ng mga oras na yun, patuloy niyang nirecord ang kaganapan sa paligid nang biglang lumapit sa kanya si Tom. Hiniling nitong makita ang kanyang footage kaya't agad niyang ibinigay ito. Nakita nito ang kaduda-dudang anino sa bintana kaya nagpresenta ang kasama nito na si Kent upang puntahan at imbestigahan iyon. Patuloy naman nitong pinanood ang kanyang footage hanggang sa makita nito si Veronica na naghagis ng bag sa ilalim ng podium. Bago pa man ito makagawa ng aksyon, bigla namang sumabog ng malakas ang harap ng stage dahilan upang mas lalong naging kritikal ang paligid. Pagkatapos ng pagsabog, nakaligtas si Howard at napansin ang batang si Anna na hinahanap ang kanyang ina. Kinuha niya si Anna at dinala sa ligtas na lugar. Napansin din ni Howard na hinahabol ng mga agent si Enrique kaya't ipinagkatiwala niya ang bata sa isang pulis at napagpa siyang sundan at patuloy na i-record ang nangyayaring habulan hanggang sa makarating si Howard sa overpass. Nakita niya ang isang kotse at bumaba dito ang isang unipormadong lalaki pagkatapos ay binaril nito si Enrique. Tinangka naman ni Howard na humingi ng tulong mula sa isang pulis ngunit ang kanyang atensyon ay natuon kay Anna na nasa panganib sa mga oras na iyon. Tumakbo si Howard ng mabilis at determinadong iligtas ang bata dahil papalapit dito ang isang humaharurot na ambulansya at masasagasaan ito. Ang eksena ay bumalik na naman bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa oras na ito, makikitang ihahatid ang US President ng kanyang mga bodyguards papunta sa event. Subalit sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng pagbabago. Hindi na a-attend ang Pangulo dahil alam na ng kanyang mga staff ang banta ng terorismo. Ginawa ito ng kanyang mga staff pagkatapos matuklasan ng National Security Agency ang isang potensyal na banta sa buhay ng presidente. Sa makatuwid, ang pinoprotektahan nila Tom ay isang kadobol lamang ng Pangulo at hindi ang totoo. Tapos ay agad na bumalik sa hotel ang Pangulo. Binalita naman sa kanya ng kanyang presidential staff na isang grupo ng lokal na terorista ang konektado kay Benmore Suarez, isang Moroccan at isa sa mga residente ng Spain ang namumuno sa grupo. Natuklasan ng gobyerno ng US ang plano matapos nilang harangin ang mga email mula sa teroristang grupo na pinapaalam ang kanilang pag-atake. Upang mapangalagahan ang seguridad ng Pangulo, nagpadala agad ang mga staff ng kanyang doppelganger o yung kamukha niya na siyang haharap sa plaza sa halip na ang Pangulo mismo. Ang hakbang ay upang mapanatiling ligtas ang Pangulo matapos malaman ang pagtatangkang patayin ito ng mga terorista. Damang-dama ang tensyon sa loob ng kwarto habang pinapanood nila ang doppelganger nito na nasa stage ng mga oras na iyon. Ilang sandali pa ay natulala silang lahat sa pagkabigla nang makita nilang binaril ang peking Pangulo. Ang silid ay napuno ng takot at pagkalito habang pinapanood ang kakilakilabot na footage na nagpatindi sa sitwasyon. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog naman ang naramdaman nila sa labi ng hotel ilang sandali lamang matapos ang pamamaril. Niyanig ng pagsabog ang buong gusali at dito ay nalaman nila na sila ay nasa mas malaking panganib.
Sa mga sandaling iyon, biglang may pumasok na isang armadong lalaki at pinagbabaril ang ilan sa kanila. Muli namang bumalik ang eksena bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito, makikita ang perspektibo ng mga terorista. Makikilala si Suarez, ang pinuno ng mga terorista na nakaupo sa isang cafe. Isang lalaki naman na nagngangalang Javier na isang miyembro ng Special Forces ang kasama ni Veronica sa plaza. Mula nang kinidnap ng mga terorista ang kapatid ni Javier, napilitan siyang tulungan ng mga ito sa kanilang plano. At ang isa rin sa mga cameraman ng JNN ay lihim na miyembro ng mga terorista. Alam ni Suarez na ang pangulo na naroon sa plaza ay isang doppelganger lamang at hindi ang totoong pangulo. Kaya't nagkaroon siya ng plano upang hindi sila mahirapan sa pagkidnap sa presidente. Inutusan ni Suarez ang isa pang terorista na nagtatrabaho sa hotel upang subaybayan ang pagdating ng grupo ng presidente at pagkatapos ay inutos nito kay Javier na kidnapin ang tunay na pangulo. Nang dumating si Javier sa hotel, binigyan siya ng hotel boy ng master key card na nagpapahintulot upang makapasok sa anumang silid sa gusali. Sa ibang eksena, napansin ni Suarez na kinukuhanan ng video ni Howard si Veronica at Javier. Para magambala niya ito, nilapitan niya ito at nakipagkwentuhan. Pagkatapos ay iniwan niya ito at itinuloy ang kanyang plano. Samantala, makikitang nagpunta naman si Javier sa control room upang makuha ang radio frequency ng mga security agent. Pinahintulutan nito si Suarez na mapakinggan ang mga pag-uusap ng mga secret agent. Gayunpaman, nagtraidor pa rin si Suarez kay Javier sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay inutusan ng kanyang kasabwat sa hotel na simulan ang pagbobomba at pagkatapos ay pinagpatuloy nila ang kanilang mga operasyon sa parehong oras. Sa kabilang banda, si Tom na nasa loob ng JNN studio ng mga oras na iyon, nalaman niya na nagtraidor sa kanya si Kent. Isa pala itong miyembro ng mga terorista. Hindi niya kasi sinasadyang makita sa monitor na nagpalit ito ng kasuotan. Dahil dito, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sinimulan ni Tom na habulin si Kent papunta sa likod ng plaza. Matagumpay namang nakuha ni Javier ang tunay na pangulo at ibinigay ito kay Veronica. Pagkatapos ay umalis si Javier na sugatan. Samantala, sinakay ni Veronica at Suarez ang pangulo sa isang ambulansya sa tulong ng kanilang kasabwat na cameraman. Sa ibang eksena, nagpalit ng damit si Javier habang naghihintay kay Kent na sunduin siya. Nang mga oras na yun, hinahabol naman ni Tom si Kent at nalaman niyang nasa kamay na ng mga terorista ang pangulo, ngunit wala siyang ideya kung nasaan ito. Hindi tinigilan ni Tom ang paghabol kay Kent hanggang sa makalayo ito ng bahagya sa kanya. Nakita niya na sumakay si Javier sa sasakyan nito pagkatapos ay mabilis na umalis. Nagkaroon ng mahaba-habang habulan hanggang sa sumalpok ang sinasakyan ni Tom sa isang truck. Samantala, nakarating naman si Kent sa underpass at nasa lubong nila si Enrique na sadyang nag-aabang sa kanila. Bumaba si Javier ng sasakyan at hinanap nito ang kanyang kapatid kay Enrique, ngunit akmang kukuhanin nito ang kanyang baril sa baywang kaya't inunahan na ito ni Javier. Tinamaan ito at bumagsak. Kasabay naman nito, nakakuhanan lahat ng video ni Howard ang nangyayari mula sa overpass. Samantala, ng mga oras na yun, nakahabol naman si Tom kila Kent. Nakita niya si Javier na binaril si Enrique, kaya tinawag niya ang pansin nito. Nakipagpalitan ito ng putok sa kanya at pareho silang tinamaan ng bala. Sumabit si Javier sa sasakyan ni Kent habang tinatanong ito kung nasaan ang kanyang kapatid, ngunit bigla siyang binaril ni Kent at sinabing patay na ito. Samantala, patuloy na hinabol ni Tom ang sasakyan ni Kent habang ito ay binabaril niya hanggang sa tamaan ito at bumangga sa barricade. Tinulungan pa ito ni Tom na makalabas ng sasakyan, ngunit nawalan na rin ito ng buhay. Sa ibang eksena, nagawang traidor rin ni Veronica ang reporter ng JNN upang mabawasan ang mga witness. Ilang sandali pa, nakagawa naman ng paraan ng Pangulo upang mapigilan ng mga ito. Kumuha siya ng matulis na bagay at ipinukpok
sumalpok kay Veronica. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng patrol car sa ilang saglit nang bigla naman nilang makita na masasagasaan nila ang batang si Ana. Samantala, nang makita ni Howard na masasagasaan ang bata, mabilis siyang tumakbo upang sagipin ito. Nang makita naman ni Suarez na nasa gitna ng daan ng bata, bigla niyang inilihis ang sasakyan dahilan upang sumalpok sila sa barricade. Mabuti na lang at nailigtas ni Howard ang bata at agad na ibinigay sa magulang nito. Samantala, nakita ni Tom ang pagsalpok ng sasakyan sa barricade, kaya't nilapitan niya ito upang suriin. Nakita niya na armado ang mga ito, ngunit wala ng buhay. Dahan-dahan niyang tinignan ang loob ng sasakyan at nagulat nang makita ang Pangulo sa loob nito at sugatan. Agad na tumawag ng medical team si Tom para tulungan ang Pangulo at inireport na hawak na niya ito at ligtas. Sa pagtatapos ng pelikula, nakatanggap ng tawag si Howard sa kanyang asawa at anak na nag-aalala para sa kanya. Sinabi niya dito na ligtas siya at agad na babalik sa kanilang bahay. At sa huli ay makikita ang Pangulo na isinakay sa isang helicopter upang madala sa pagamutan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang astig. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.